Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 421. Ano ang nangyayari? Dito na kumislap ang mga mata ni Yvette. Mabilis siyang naglakad paaban para damputin at buksan ito. Bago mapa-atres sa sobrang pagkagulat. Ito na ba ang chant na isinulat ni Skyler para sa kanya? Oh, sa wakas. Hindi na niya kailangan pang mag-alala sa Finsoul takeover. Ngayong nasa kanya na ang chant na ginawa ni Skyler, pero agad pa ring nakaramdam ng kaunting galit si Yvette habang nasa gitna ng napakaganda at natutuwa nitong mood. Masyadong tuso ang lalaking ito. Siguradong ibinigay ni Kendall dito ang scroll para ingatan na nangangahulugan ng tiwala sa pagitan nilang dalawa, pero ipinagpilitan pa rin ng lalak na hindi niya alam kung nasaan si Kendall. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Agad na itinago ni Yvette ang scroll, habang nanlalamig na sinasabi kay Sergio na, sabihin mo sa akin kung nasaan si Kendall Jones kung ayaw mong hindi kita kawan. Markang paywa. Dito na nanginginig na sumagot si Sergio nang nawala po siya sa isang kuweba sa ilalim ng lupa. Hindi ko na po alam kung nasaan siya ngayon. Nangangako po ako sa inyo na nagsasabi po ako ng totoo. Mabilis na ikinwento ni Sergio ang buong pangyayari, pero syempre ay agad pa rin niyang itinago ang tungkol sa pagsasamantala niya kay Kendall. Nang ikwento niya kung paano niya hinigop ang enerhiya nito, kumabog ng malakas ang dibdib ni Sergio sa sobrang takot. Hindi niya alam kung ano ang turing ng New World Empress kay Kendall. Siguradong tapos na siya kung magkaibigan ang dalawang ito. Hindi siya makapagtanong kaya wala na siyang nagawa kundi maingat na sabihin ang buong pangyayari. At sa huli ay walang tigil na yumuko si Sergio. Nagsasabi po ako sa inyo ng katotohanan, kamahalan. Wala pong kasinungalingan sa mga sinabi ko. Ano, mas lalong lumalim ang simangot ni Yvette sa sobrang pagkagulat. Inabsorb ng lalaking ito ang lakas ni Kendall. Kung ganoon ay dapat lang na mangyari ito bilang kabayaran sa kanyang kasamaan mula noong pagtaksilan nito si Skyler matapos nitong i-absorb ang enerhiya mula sa fin nitong kaluluwa. Nakatakda na itong mangyari sa kanya. Habang nag-iisip, tumitig si Yvette kay Sergio habang sinasabi na nawala si Kendall Jones sa isang kuweba sa ilalim ng lupa. Opo, totoo po ang mga sinasabi ko. Nagmamadaling tango ni Sergio. Mukhang hindi naman ito nagsisinungaling kaya hindi na nagtanong pa si Yvette habang nagsasalita sa mga bantay na nasa kanyang paligid. Itali ninyo muna siya sa ngayon. Bantayan niyo siya ng maigi sa loob ng ilang araw. Nawala na ang lason sa katawan ng mga bantay kaya agad nilang itinalo si Sergio para hindi ito makatakas. Phew! Nakahinga naman ng maluwag si Sergio nang marinig niya ito. At least, ay nagawa pa rin niyang mabuhay. Kasabay nito ang pagkabog ng kanyang dibdib dahil wala na siyang magagawa pa sa mga sandaling ito. Siguradong hindi siya makakalabas ng buhay sa kamay ng tumatayong Empress sa New World kaya kinakailangan niyang humanap ng para makatakas dito. Samantala, sa Godly Region, tatlong mahiwagang mga bundok ang makikitang nakatayo ilang kilometro mula sa Imperial Sky Palace. Makikitang gumuguhit ang ulap sa tuktok ng mga ito na naglabas ng liwanag na umikot sa paligid ng mga ito. Maraming mga formation ang makikitang nakaset up sa paligid ng mga bundok. Isang void na nagpakitang walang katapusang kulay ang makikitang sumuswirl papuntang norte. Ito ay walang iba kundi ang entrance papasok sa Jade Spiritual Realm. Ang Jade Spiritual Realm ay ang lugar kung saan nagpapalakas ang mga sinaunang ninuno. Isa itong nakahiwalay na space na matatagpuan sa pinakapinagpalang mga lokasyon sa Godly Region. Dalawang matitikas na mga bantay ang makikitang nakatayo sa entrance. Nakasuot ang mga ito ng makikintab at gawa sa pilak na mga helmet habang hawak-hawak ang mahahaba nilang mga sibat. Naglabas ng awtoridad at kapangyarihan ang aura sa katawan ng mga ito. Malinaw na mararamdaman ng kahit na sino ang matinding lakas na tinatanglay ng mga bantay na iyon.
Sabagay, ito ang lugar kung saan nagpapalakas ang mga sinaunang ninuo, kaya isa itong importanteng bagay na hindi dapat maliitin ng kahit na sino. Nagkaroon ng tig-isang mahiwagang halimaw ang mga bantay na iyon. Nagkaroon ng ulo ng dragon, katawan ng tigre, mga paa ng baka at buntot ng ahas. Ang mga halimaw na iyon na masyadong kakaiba sa paningin ng kahit na sino. Ang mga nilalang na ito ay tinatawag bilang Mighty Buttes. Ang Mighty Butte ay isang mahiwagang halimaw na matatagpuan lamang sa Godly Region. Nagkaroon ito ng walang hanggang paningin at pandinig, habang tinatanglay ang napakatinding lakas. Maging mga langaw ay walang kakayahang pumasok sa lugar na iyon. Kahit na dalawa lang ang mga bantay na nakatayo sa entrance, dito na nagmamadaling nagpakita at lumapag sa lupa ang isang imahe. Isa itong dalaga na nakasuot ng kulay gray na robe. Hawak-hawak nito ang isang napakagandang basket sa kanyang mga braso na naglalaman ng ilang mga spirit fruits. Tigil, dito na sumugod at tumawag ng malakas ang mga bantay. Sino ka? Ito, ang Jade Spiritual Realm, kaya walang kahit na sino ang maaaring pumasok. Dito, umalis ka na. Agad na nabalot ng takot ang mukha ng dalaga. Nagmamadali nitong ibinaba ang basket bago gumawa ng isang napakalalim na pagyuko habang sinasabi na, huwag po kayong magalit Renga, kagalang-galang na bantay. Isa lang po akong trabahador sa Spirit Fruit Orchard. Ipinadala po ako para bigyan si Empress Heidi ng mga prutas ng maligaw po ako rito. Kabanata 4422. Nawawala ka. Dito na napatingin ang dalawang bantay sa isa't isa habang gulat na nakatayo sa kanilang mga pwesto. Gaano nga ba kamangmang ang tagapaglingkod na ito para mawala habang papunta kay Empress Heidi para maghatid ng mga spirit fruits. Dito, agad na tumuro ang isa sa mga bantay sa direksyon papunta sa kwarto ni Empress Heidi habang sinasabi na, ito ang kwarto ng kamahalan. Maglakad ka lang ng diretso hanggang sa makita mo ito. Naririto ka ngayon sa Jade Spiritual Realm kung saan nagpapalakas ang mga sinaunang ninuno. Walang kahit na sino ang maaaring pumasok dito. Dito na sumali sa usapan ng isa pang bantay. Pakiusap, umalis ka na. Ngayon din, walang kahit na sino ang pinapayagang magpakalat-kalat dito. Maraming salamat po mga kagalang. Galang na bantay, nagmukhang puno ng pasasalamat ang dalagang iyon habang yumuyuko sa nga bantay bago kunin ang kanyang basket para umalis. Dito na siya napatingin sa mga prutas habang nagpapakita ng pagdadalamati sa kanyang mukha. Nagbuntong hininga ang babae habang hindi mapakali sa kanyang kinaroroonan. Ano ang nangyayari? Dito na napasimangot ang isa sa mga bantay habang nagtatanong ang kasama nito ng, bakit hindi ka pa rin umaalis? Muling nagbuntong hininga ang babae bago ituro ang mga spirit fruits na nasa basket habang nagpapakita ng isang mapait na ngiti. Isang beses lang namumunga ang mga prutas na ito sa loob ng 3 taon, kaya masyadong naging pambihira ang mga ito. Kinakailangan ng kainin ang mga ito sa loob ng 1 oras. Pagkatapos nitong mapitis dahil kung hindi ay agad itong masisira. Masyadong marami ang oras na nawala sa akin ng maligaw ako rito. Hindi na ito mapapakinabangan pa ni Empress Heidi sa sandaling makarating ako sa tinutuluyan niya. Siguradong sisisihin niya ako sa pangyayaring ito. Isa lang po akong batang tagapaglingkod, kaya wala akong magagawa kundi suluhin ang kanyang galit. Agad na nagsimula sa pag-iyak ang babae habang nagsasalita. Magiging mahirap na para sa kahit na sinong tiisin siya sa mga sandaling iyon. Kumunat naman ang noo ng mga hindi mapakilang bantay habang sinasabi ng isa sa kanila na, sige, ano na ang pinaplano mong gawin ngayon? Kinamot ng babae ang kanyang ulo bago siya maglakad paabant para ilagay ang basket sa lupa bago seryosong sabihin na, wala na po akong magagawa kundi bumalik sa orchard para mamitis muli ng mga spirit fruits para sa mahal na Empress. Hindi ko na po madadala ang mga ito. Pabalik, kaya maaari po ba akong makiusap sa inyo na tanggapin ang mga prutas na ito para sa akin?
Habang nagsasalita, tiningnan ng dalaga ang mga dala niyang spirit fruits. Hindi pa sira ang mga prutas na ito pero hindi pa rin ito aabot ng sariwa kay Empress Heidi. Maraming salamat sa pagtulong ninyo sa akin. Umaasa ako na tutulungan ninyo akong itago ang lihim na ito. At pagkatapos ay yumuko na ng mababa ang dalaga bago tumalikod para umalis. Well, hindi mapakilang tumingin sa isa't isa. Ang mga bantay, hindi nila inaasahan na mangyayari ang bagay na ito pero agad na nang nakaalis ang dalaga ng magising ang kanilang mga isip sa realidad. Dito na napatingin ang mga bantay sa basket. Agad nilang nalanghap ang mabangong amoy ng mga spirit fruits sa kanilang harapan na nakapagpakulo sa kanilang mga tiyan at nakapagpatulo ng kanilang mga laway. Ano na ang gagawin natin dito? Sabi ng isa sa mga bantay na hindi na nakapagpigil pa sa kanyang sarili. Hindi umalis ang kanyang tingin sa mga spirit fruit ng kahit isang saglit. Napalunok naman ang isa sa mga bantay habang umiiling na sinasabing, "Paano ko malalaman?" Sinabi ng bantay sa atin na tanggapin ang mga ito, hindi ba? Paghatian na lang natin ang mga prutas na ito. Hindi natin pupwedeng gawin iyan para lamang sa Emperor at Empress. Ang mga prutas sa Spirit Fruit Orchard, isang malaking kasalanan para sa atin. Ang pagkain sa mga ito. Kung ganoon ay ano sa tingin mo ang dapat nating gawin dito? Hay, hindi ko rin alam. Pagkatapos ng maiksi nilang pag-uusap, hindi pa rin nagkaroon ng solusyon ang dalawang mga bantay. Hindi alam ng mga bantay na hindi pala talaga nakalayo ang tagapaglingkod na iyon ng Spirit Fruit Orchard, at sa halip ay nagtago lang ito sa likuran ng isang puno habang tahimik na pinapanood ang lahat. Nagpakita ng malademonyong ngiti ang babae sa kanyang mukha na para bang wala siyang dapat na alalahanin sa mga nangyari. Naglabas siya ng isang uri ng aura sa ere na makapagpapakilabot sa sinumang tatamaan nito. Walang duda na hindi talaga isang tagapaglingkod ang babae ng Spirit Fruit Orchard. Ito ay walang iba kundi ang nag-ibang anyo na si Archfiend Antigonus. Simple lang ang naging plano ni Archfiend Antigonus. Gusto niyang pumasok sa Jade Spiritual Realm para pasimpleng atakihin ang mga sinaunang ninuno, pero magiging mahirap para sa kanyang makapasok dito, kaya agad niyang naisip ang planong iyon. Walang kahit na isang spirit fruit sa basket na iyon. Sa halip ay nilagyan ito ni Archfiend Antigonus ng ilang mga pampatulog na prutas. Masyado nang matapang ang lasong nilalaman ng bawat isang prutas sa basket. Sapat na ito para mawalan ng malay ang kahit na sino matapos nilang kainin ang mga prutas. Samantala, sa Jade Spiritual Realm, hindi na nakapagpigil pa ang bantay na nagbigay ng suhestyong kainin ito. Huwag ka nang magdalawang isip pa. Iniwan ito rito ng batang iyon. Hindi naman natin ito kinuha ng sapilitan. Sinabi niya rin sa atin na tayo na ang bahala rito, kaya ano pa ba ang maaaring mangyari sa atin sa sandaling kainin natin ang mga ito. Kabanata 4423. Sayang naman kung itatapon lang natin ang mga ito sa sandaling mabulok sila rito, hindi ba? Sa totoo lang ay naging maganda ang trabahong ibinigay natin dito bilang mga bantay nitong nakalipas na ilang libong taon, kaya hindi naman na siguro magiging problema ang pagkain sa ilang mga spirit fruits. Dito na inangat ng isa sa mga bantay ang kanyang kamay para kunin ang spirit fruit at kagatin ito. Isang natutuwang itsura ang nagpakita sa kanyang mukha habang kinakain ang prutas. Hindi na niya naiwasan pang sabihin na, "Oh, napakasarap pala talaga ng mga ito." Dito na tuluyang nagpadala ang kasama nitong bantay, kaya agad na rin itong kumuha ng isang spirit fruit. Hindi nagtagal ay naubos na ng dalawa ang mga lamang prutas sa basket. Nang matapos nila itong pagpiestahan, agad na itinapon ng mga bantay ang basket bago magpatuloy sa pagbabantay sa entrance ng Jade Spiritual Realm. Habang nag-uusap at nagtatawanan, narinig ko na mapapalakas ka raw ng mga spirit fruit. Mayroon ka na bang nararamdaman na kahit ano? Wala pa sa ngayon. 0H, ano nga pala
Ang gagawin natin sa mga buto nito, mas mahigit, alam ko na, ipack na lang natin ang mga ito sa mga Mighty Buttes. Siguradong mag-enjoy sila rito. Agad na ibinato ng mga bantay ang mga buto sa mga Mighty Buttes. Mabilis namang nasalo at naduraj ng mga halimaw ang mga buto ng prutas. Bago tuluyang lunukan papunta sa kanilang mga tiyan, nagpalitan ng ngiti ang dalawang mga bantay ng maubos ng mga Mighty Buttes ang mga buto. Sinuwerte sila noong araw na iyon. Salamat sa naligaw na tagapaglingkod ng Spirit Fruit Orchard dahil nagawa nilang makakain ng ilang mga spirit fruit ng dahil sa pagkaligaw nito. Maghintay lang tayo ng isang sandali. Habang abalang-abala ang dalawa sa sobrang tuwa, agad na napasimangot ang isa sa mga bantay ng may maramdaman itong kakaiba sa kanyang katawan. Masyado itong kakaiba. Bigla itong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Matapos maging okay kanina, kasabay nito ang pagpigil ng isang baga sa enerhiya ng kanyang katawan. Ano ang nangyayari sa iyo? Nagmamadaling tanong ng kasama nitong bantay. Hindi ko alam. Bigla na lang akong nahilo ngayon. Paano ito nangyari? Mayroon bang hindi tama sa mga prutas na kinain natin kanina? Dito na napaatras ang kasama nitong bantay. Naramdaman niya rin ang pagkaubos ng enerhiya sa kanyang katawan habang umiikot ng husto ang kanyang paningin. Mayroon na talagang mali sa kinain nilang mga prutas. Magkasabay itong na-realize ng mga bantay. Sinubukan nilang gamitin ang kanilang mga internal energy para humingi ng tulong pero umikot pa rin ng husto ang kanilang mga paningin. Kaya wala na silang enerhiya pa para makapagsalita. Hindi nagtagal ay hindi na nakatayo pa ng diretso ang mga bantay bago sila paisa-isang bumagsak at tuluyang mawalan ng malay. Kasabay nito ang pagbagsak ng mga alaga nilang Mighty Buttes. Agad na nagpakita ng isang natutuwang ngiti ang nagtatagong si Archfiend Antigonus nang makita niya. Iyon, dito na siya kalmado at mabilis na naglakad papasok sa Jade Spiritual Realm. Samantala, sa kinaroroonan ng mga miyembro ng pamilya Carter, makikitang nakaupo sa malaking hall sina Chester, Dax at Yvonne habang nagpapakita ng komplikadong itsura sa kanilang mga mukha. Napakatagal nang wala ni Daryl at wala pa silang natatanggap na kahit anong balita mula rito. Dito na, nag-alala at nagpanik ang lahat. At pagkatapos ay si Yvette naman ang umalis. Hindi na rin sila nakasagap ng kahit na anong balita rito mula noong umalis ito. 2 araw na ang nakalilipas mula noong mabalitaan nila ang pagiging empress nito sa New World pero hindi pa rin ito nagagawang bumalik sa kanila. Mayroon akong balita. Dito na tumatakbong pumasok ang isang cultivator para yumuko kay Chester at sabihin, alam ko na po kung nasaan si Lady Yvette ngayon. Agad na napatayo rito ang lahat ng nasa loob ng hall. Dito na nagsalita si Chester. Sige, sabihin mo na sa amin kung nasaan siya ngayon. Huminga muna ng malalim ang binata bago sabihin, nalaman ko po na sinusubukang habulin ni Lady Lane ang 5 Poison Sect mula noong maging empress siya ng New World. 1 araw na po ang nakalipas mula noong kumalat ang balita tungkol sa pananatili ng 5 Poison Sect sa Great East kaya agad po itong pinuntahan ni Lady Lane doon. Ano, nagugulat na napatigil ang lahat bago mag-isip ng malalim matapos nilang marinig ang mga sinabi ng binata. Ano ang nangyayari kay Yvette? Hindi nito sinabi sa kanila ang tungkol sa pagiging empress nito ng New World. At ngayon ay nagawa niya namang pumunta sa Great East para habulin ang 5 Poison Sect. Ano ba talaga ang pinaplano niyang gawin? Nagpatuloy sa mahina niyang pagsasalita ang binata ng matahimik ang lahat. Mayroon pa po akong bagay na gustong sabihin pero hindi ko po sigurado kung dapat ko pa ba itong sabihin sa inyo. Sabihin mo na. Walang pag-aalinlangang pagtango ni Chester. Huminga muna ng malalim ang binata bago sabihin, narinig ko sa aking mga sources na pinatay daw po ni Lady Lane si Lord Kenny sa palasyo ng North Mona, at ginamit niya raw po ang lahi ng mga fiend para gawin ito. Dito na napatigil si Chester sa sobrang pagkagulat bago nang laki ang kanyang
mga mata habang nagtatanong ng, sigurado ka ba? Kabanata 4424. Hinding-hindi ko po magagawang magsinungaling sa inyo, sabi ng cultivator. Dito na huminga ng malalim si Chester bago ikawi ang kanyang kamay para paalisan ang binata at tumingin sa kanyang paligid. Ano sa tingin ninyo, Kuya Chester? Si Dax ang unang tumayo sa kanila. Nabalot ng emosyon ang kanyang mukha habang sinsabi na, hindi pa ba obvious? Siguradong mayroong nangyayari ngayon kay Yvette, dahil kung hindi ay bakit siya mawawala nang walang kahit na anong balita nang ganito katagal. Malaki na ang hinala ko noong malaman kong bumalik siya sa palasyo ng New World nang mag-isa. Bakit hindi siya humingi ng kahit na kaunting tulong sa atin? Ganito rin ang nangyari nang magpunta siya sa kontinente ng North. Mona, wala rin siyang sinabi sa atin nang umalis siya. Kaya sigurado ako na pinagtaksilan niya si Daryl at nakipag-alyansa ng palihim kay Skyler. Alam naman natin na pinagtaksilan ni Kendall si Skyler. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto habulin ni Yvette si Kendall. Agad na namula ang emosyonal na mukha ni Dax noong mga sandaling iyon. Kilala sa pagiging direkta nito si Dax. Kaya agad niyang nasasabi ang lahat nang nasa kanyang isipan kahit na sino pa ang kanyang kausap. Dito na muling natahimik ang buong hall. Mayroon ng point ang mga sinabi ni Dax. Maaari kayang pinagtaksilan ni Yvette si Daryl matapos niyang makipagsabuatan sa lahi ng mga Finn. Siguradong maririnig ng lahat ang pagbagsak ng isang karayom sa sobrang tahimik ng hall noong mga sandaling iyon. Dax. At sa wakas ay nagising na rin sa realidad ang isipan ni Chester. Dito na siya humarap kay Dax bago ito pagsabihan, huwag kang magsalita ng mga ganiyang bagay. Mahal ni Yvette si Daryl, kaya paano niya ito magagawang pagtaksilan? Kilala niya si Yvette bilang isang tao na walang takot magmahal at mamuhi sa ibang tao. Nagkaroon ito ng parang bakal na tiyaga, kaya hinding-hindi ito gagawa ng kahit na ano para pagtaksilan si Daryl. Huminga naman ng malalim si Dax bago nito sabihin, huwag mo nang ipagtanggol pa si Yvette, Chester. Nang magbago ang mundo at lumabas sa libingan si Johnson, nalaman ng buong 9 mainlands na kabilang sa lahi ng mga Finn si Johnson, at ang mga maharlika ng New World na kinabilangan ni Yvette ay may dugong Finn, at ngayong ito na ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi nakataka-taka kung bakit nagawang makipagsabuatan ni Yvette sa lahi ng mga Finn. Kung ganoon, ibinuka ni Chester ang kanyang bibig habang nag-iisip ng kanyang isasagot. Tama nga si Dax, ang mga maharlika ng New World ay may dugong Finn na isang bagay na alam ng buong 9 mainland. Maliban pa rito ang pagkuha ni Yvette sa pamana ni Johnson. Habang nasa gitna ng kanyang pagdadalawang isip, dahan daw ang nagsalita si Chester ng kahit na ano pa ang nangyayari kay Yvette ngayon. Mas maigi kung ingatan na muna natin ang ating mga sarili laban sa kanya. Dito na humarap si Chester para sabihan ang binata, magpadala ka ng tao para sabihan si Deborah at ang Hidden Hero Sect. Sabihan mo siya na magpapadala kami ng isang team ng mga elite sa mga miyembro ng Pamilya Carter. Malakas ang Hidden Hero Sect at siguradong mapapasok na naman sa isang malaking gulo ang mga miyembro ng Pamilya Carter ng dahil sa nangyari. Opo, agad na tinanggap ng binata ang utos. Bago nagmamadaling lumabas ng hall, Kuya Chester, napakagat naman sa kanyang labi si Yvonne bago ito bamulong ng nagsususpecha na ka rin ba kay Yvette? Iniisip mo ba na dadalhin niya ang mga kalahi niyang Finn sa mga miyembro ng Pamilya Carter kasama ng buong hukbo ng New World? Ibinuka ni Chester ang kanyang bibig para magsalita habang nagpapakita ng hindi mabasang itsura sa kanyang mukha, pero agad silang nakarinig ng isang malakas na kalabog sa labas bago pa man siya makapagsalita. Mayroong some iris sa kanilang main gate. Arg! Agad itong sinundan ng sunod-sunod na sigaw mula sa labas ng hall. Ano ang nangyayari? Kumabog ng husto ang puso ni Chester habang nagagalit na lumalabas sa hall.
Nag-iinit ding lumabas ang lahat sa hall. Hindi na nakapagpigil pa sa kanilang. Nakita ang lahat maging sina Chester at Dax nang tuluyan silang makalabas. Sa hall, kasalukuyang nagkakagulo sa kanilang bakuran habang nagkakadurog-durog ang kanilang gate. Napansin din nila ang isang butas na may 10 metrong laki sa lupa kung saan humandusay sa sarili nilang mga dugo. Ang hindi bababa sa 100 miyembro ng pamilya Carter. Malinaw, para sa kahit na sinong hindi na humihinga ang mga ito. Tahimik namang tumayo ang higit sa 100 mga lalaki sa labas ng gate, habang naglalabas ng isang masangsang na aurang puno ng kasamaan, pinangunahan ng isang maskulado. Ang grupo, lumutang ito sa gitna ng ere habang suot-suot ang isang kulay, dugong helmet, naglabas din ng nakamamatay na aura ang katawan nito na kumalat sa paligid. Ito ay walang iba kundi si Yuda, isa sa 12 Fiend Martyrs. Kabanata 4425. Nakaramdam ng matinding galit at pagkagulat si Archfiend Antigonus, nang malaman niya na buhay pa si Daryl matapos nitong gumamit ng Holy Spirit Stone. Dito na niya ipinadala ang 12 niyang mga Fiend Martyr sa Nine Mainland para patayin si Daryl. Anuman ang mangyari, at bilang isa sa mga Fiend Martyr, nagpakita si Yuda sa mga miyembro ng pamilya Carter nang makarating siya sa Nine Mainland. Sa bagay, ito pa rin ang naging tahanan ni Daryl. Ang mga ito ay nagmula sa lahing mga Fiend. Nakaramdam sina Chester at Dax ng panlalmig sa kanilang mga spine na hinuluhan ng matinding pagkagulat nang maramdaman nila ang nakakatakot na aurang nagmula sa katawan ni Yuda. Sino ka? Habang nasa gitna ng kanilang pagkagulat, si Chester ang unang nagbuka ng kanyang bibig. Kaharap nila ngayon ang isang nakakatakot sa lakas na nilalang na mayroong aurang mas malakas pa kaysa sa Fiend na kaluluwa ni Skyler. Siguradong mataas ang estadong taong ito sa lahi ng mga Fiend. Kasabay nito ang pagtitig ng lahat kay Yuda sa sobrang gulat. Nagpakita naman ng isang nakakatakot na ngiti si Yuda bago nito ipakita ang arrogant niyang mukha habang sinasabi na, "Ako si Yuda, isa ako sa 12 na mga Fiend Martyr. Nandito ako para patayin si Daryl Darby, kaya ilabas niyo na siya para harapin ang kanyang kapalaran." Naging arrogant ng husto si Yuda nang magsalita ito kina Dax. Masyado siyang malakas kaya wala na siyang naging pakialam sa naging reaksyon nina Chester, Dax at ng iba pang mga miyembro ng pamilya Carter. Naririto siya para kay Daryl. Nagulat naman at nagalit ng husto si Chester sa kanyang narinig. Hindi ba't masyadong nakakairita ang Fiend Martyr na ito? Nagpunta siya sa mga miyembro ng pamilya Carter para humiling sa mga ito na patayin si Daryl, pero sa totoo lang ay masyado pa rin talaga itong malakas. Agad na ring dumating sa gate ang ilan pang mga miyembro ng pamilya Carter. Nang marinig nila ang ingay, tinitigan nila si Yuda habang tumitigas ang hangin sa paligid na halos makapagpa-suffocate sa lahat, at sa wakas ay nagising na rin sa realidad ang isipan ni Chester. Tumitig siya kay Yuda para kalmadong sumagot ng, "Oh, nandito ka pala para kay Daryl. Kung ganoon ay wala siya rito." Dito na sumigaw si Dax ng, "Hinahanap din namin siya kaya matutuwa kami ng gusto kong mayroon kang maibabahagi sa amin na kahit anong balita tungkol sa kanya." Agad na nagbago sa kanyang narinig ang itsura ni Yuda. Masyadong malalakas ang loob ng mga miyembro ng pamilya Carter. Paano nila ako nagawang hamanin sa ganitong klase ng sitwasyon? Nagpakita si Yuda ng isang nanlalamig ng ngisi habang tumitingin sa kanilang paligid. Kung ganoon ay kinakailangan kitang kunin ngayong wala pala si Daryl dito. Pamilya ka ni Daryl Darby, hindi ba? Siguradong magpapakita siya sa sandaling isama kita ngayon. At pagkatapos ay biglang tumigas ang itsura ni Yuda. "Hindi na ako lalaban. Kung ako sa iyo, papatayin ko ang sinumang pumihil sa akin. Ulo lang ni Daryl ang gusto ko, kaya huwag niyo nang hayaan na kunin ko maging ang inyong mga buhay." Mabilis na inangat ni Yuda ang kanyang kamay pagkatapos niyang magsalita. Dito na nagmamadaling lumapit ang daan-daang mga Fiend na sundalo para
ihanda ang kanilang mga sarili sa pagpaligid kay Chester at sa iba pang miyembro ng pamilya Carter. Hindi na napigilan pa ni Chester at ng kanyang mga kasama ang kanilang galit nang mapasok sila sa sitwasyong iyon. Wala na sa sarili ang Fiendmartyr na iyon kung iniisip niya na mapapalabas niya si Daryl sa pamamagitan ng pagdukot sa mga miyembro ng pamilya Carter. Tigil, biglang napasigaw sa sobrang galit si Dax habang papalapit ang mga Fiend sa kanila. Sino ka ba talaga sa tingin mo? Wala kang karapatan na dukutin ang kahit na sino sa amin dahil lang sa gusto mo itong gawin. Hindi ba't gusto mong patayin si Daryl? Kinakapatid niya ako kaya ang lahat ng kanyang pinagdadaanan ay dapat ko ring pagdaanan. Lumapit ka sa akin kung kaya mo. Habang lumalabas ang huling salita sa ere, itinaas ni Dax ang kanyang mga kamay para maglabas ng isang nakabubulag na liwanag na naging sky break ang axe. Dito na siya tumalon sa ere bago sumugod papunta sa direksyon ni Yuda. Agad na humigpit ang hangin sa dinaraanan ni Dax nang maglabas ito ng isang nakakatakot na aura. Huwag kang magpadalos-dalos, Dax. Mabilis na nagbago ang itsura ng sumisigaw na si Chester. Malakas si Dax at nasa kanya rin ang sky break ang axe pero wala pa ring itong panama kay Yuda. Sa bagay, isa pa rin ito sa 12 Fiendmartyrs. Mabilis na kumilos si Chester para pigilan siya pero huli na ang lahat. Sinabayan ito ng pag-aalala ng lahat. Maging nina Ivan at Shannon nang makita nilang sumugod si Dax kay Yuda. Ang lakas ng loob mong sumugod sa pamilya Carter para bastyusan kami. Nang ganito dadalhin na kita sa impyerno. Sa loob ng isang iglap ay nagawa ng makarating ni Dax sa harapan. Namula ng husto ang kanyang mga mata habang sumisigaw na ibinababa ang kanyang mga kamay. To be continued.